budget eh. Sobra bang malaki yung more than 2 billion budget ng OVP? Well, actually, now that you mentioned it, ang 2 billion plus budget request ng OVP, mga triple po yan. Triple, sabi niya tandaan nyo triple. Laki pa yatang hiningi ng OVP during the previous administrations. Kasi 500 million. Yes, yes. Okay, Maan. Okay, triple, okay. So sinabi niya yung 2 billion na proposed budget ng Office of the Vice President. Ngayon, balikan natin yung history ng budget ng Office of the Vice President. Kasi nakikita naman natin dito may history eh. So, isang factor na i-consider natin dito is yung inflation. Okay? Iba yung presyo noon, iba yung presyo ngayon. Kung titignan natin nung 2010 for example, ayan, 2010, ang budget nung 2010 ay ano lamang, 185 million pesos. Sobrang baba, no? Pero ito po ay nung 2010. This was ilan? 14 years ago. So 185 million pesos during that time is malaking pera po ito. Pero syempre, sabi ko nga, iba nga yung presyo anong panahon na yan. So, now, kahit i-round off na lang natin, sabihin na natin 200 million yan para mas madali natin maintindihan. Ngayon, mapunta naman tayo sa 2011. Nung 2011, nung 2011, kung titignan natin, ang budget 185. O, i-round off natin ulit. Ayun na 2011 is 185. Sabihin na natin 200 million yan. Puntahan natin yung 2012. Ayan, 2012 is, nakita ninyo? Naging 400 million. So, from 200 million na times 2 nung 2012. So, unti-unting tumataas, no? Parang na times 2 na siya. Kung dati 200 million o 180, ni-round off na natin, 200 million. Okay? Na ngayon is 400 million nung 2012. Ngayon, punta naman tayo sa 2013. 2013, magkano? 400. So, tignan nyo year by year, every 2 years, umaangat siya. Na doble, na times 2 siya. From 200 million to 400 million. So, ito, pinag-aaralan natin yung difference kasi 2014. Okay, 2014, ayan, bumalik siya sa 200. So, tingnan natin kung ano yung factor dyan, ba't bumalik. Pero, from 200, nung 2010, 2011, 2012, naging 400 million nung 2013. 2012 at 2014. 13. Ngayon, nung 2015, titingnan natin, 2015. Ayan, 2015. Ayan, 200. Bumalik siya sa 200. Okay? Bumalik sa 200. Ngayon, tignan natin yung 2016. Okay. 2016, for the whole 2016, naging 500 million. So, unti-unti na siyang umaangat. Okay, from 200 to 400, medyo bumaba, 200, pero bumalik siya sa 500. Ngayon, tapos na yung, tapos na dito yung Pinoy administration. Papasok na tayo ngayon sa Duterte administration, which is 2017 na. Okay, 2017 nakita ninyo, hindi na siya bumaba. 400 million na. Okay? 400 million. Pag pinuntahan natin yung 2018, 500. Pag malapit na yan mag 600. Okay? Malapit nang mag 600 million. That's si Leni Robredo na ito. So, anong ibig sabihin? Kasi sabi ni Risa Ontiveros na triple. Okay, dito na malapit nang mag-triple. Kasi nung kay Pinoy pa, sino yung Vice President noon? Si Binay, di ba? From 200 million,
na doble nung 2013 to 2015 and 16 naging 500. So na doble na, malapit nang mag-triple. So dito kay Leni Robredo, this one is 2018. Ayan, malapit na siyang mag-triple. Malapit na siyang mag 600 million. So ito pinapakita natin kasi yung implication ng sinasabi ni Risa Hontiveros para namang hindi nangyari ito kay Leni Robredo. So nakita natin 2019 Leni Robredo na ito, nakita ninyo umaangat siya, ayan 600, napakalinaw. Mga kababayan, 663. So from Pinoy na triple. Okay? Kayo na mag-do the math. Let's do the math. Pinoy 200 million. Ngayon 600 na kay VP Lan, kay Leni Robredo. So ibig sabihin na triple. Okay? Na triple siya. Ngayon, tingnan natin 2018 yan 2019 pala. Puntaan natin yung 2020. Ilan na? 2020. Ayan, di na bumababa. I-round off mo na yan. I-round off mo na yan. 700 million na yan. So, na-triple na talaga. From 200 million to 700 million na kay Leni Robredo, na-triple. Kaya, bumabalik kay Risa Hontiveros yung sinasabi niya na nung kay Sara Duterte, na doble na triple. Tingnan niyo naman. From Binay to Leni Robredo na triple. Ayan yung budget malinaw po. Ito po, transparent po ito. Ngayon, tignan natin yung 2020, di ba? Punta naman natin yung 2022. I think 2021. Tignan natin ano yung 2021. Tignan nyo naman, guys. Hindi lang triple. Na times 4. Na times 4 na yan. From 200 million, actually hindi nga 200. Okay, 200 million nung panahon ni Binay, nung panahon ni Leni Robredo, 2021 na ito, 900 million. So hindi lang triple, 4 na beses. So boom! Panis, sunog, sabog. Si Risa Hontiveros sa sinasabi niya na si VP Sara daw ay na triple nung before. Kasi ang pinagbabasihan ni Risa Hontiveros yung kay Leni at kay Sara Duterte. Ngayon, i-backtrack natin. Ang pagbasihan natin kay Binay to Leni Robredo. Di ba? Ulitin ko. Ang basihan ni Risa from Leni to kasi 2 billion na kay 2 billion na kay Sara Duterte ngayon. So ngayon i-backtrack natin. Ang basehan natin kay Binay to Leni Robredo. 200 million kay Binay noon. Tingnan ninyo kay Leni Robredo ngayon 900 million. So ilan times 'yon? Na ilang na doble 'yon? 4 na beses. Kasi 200, 2468. 2468. Ito 900, more than 4 times. 'Di ba? Ngayon, sige, puntahan na natin kasi ito 900 million kay Leni Robredo, 'di ba? So puntahan naman natin yung 2022. I think bumaba ng 2022, bumalik siya ng 700 million. Okay, bumalik siya ng 700 million. Okay? Ngayon, puntahan natin yung 2022 ba yon? 2022? Tama ba? 2022. So, ngayon, papasok na tayo kay Sara Duterte. Okay, Sara Duterte. Pagbasehan natin yung 2022 ni 2021. Doon tayo. Kahit sabihin na natin dito. Kahit sabihin na natin dito sa pinaka-last 2022, which is ito yung last term ni tawag nito ni Leni Robredo, 700 million. Kasi nung 2021 900 million, 'di ba?
So sabi niya na triple daw. Kung na triple, well, from 700. So kung na triple yung 700 multiply by 3 is 2.1 billion. Tama? Tama ba? 2.1 billion. Oh. Kung ang pagbabasehan mo from Lenny to Sara Duterte, yes, tama yun. Triple. Buti nga triple eh. Kasi kung pagbasehan natin yung 900 million noong 2021 ni Leni Robredo, pag yun ang i-multiply by 3 mo, na triple mo, edi more than pa yun. More than pa sa 2 billion ni Sara Duterte. Kasi ang pinagbasehan lang kasi ni Risa Hontiveros is yung Lenny to Sara. Pero pagbasehan din naman natin yung Binay to Lenny, hindi lang triple, kundi 4 na beses na lumaki. As you can see, ayan no. Kasi, tignan mo nga naman, pagpasok ni VP Sara ng 2023 is makikita mo talaga, asan na yun? Makita mo ng 2023 is 2.3. Okay? 2.3 billion. 2.3 billion. Sabi niya, na triple. Totoo yun, na triple. Kasi hindi naman na bago yun eh. Ibig sabihin, yung inflation nung 2010 to 2016, which is kay Pinoy yan, umiiba yung presyohan nun. Umiiba. Ngayon, from administration ng Duterte, from 2016 to 2022, umiba naman. Na doble, na triple, na 4 na beses pang tumaas yung pondo ng Office of the Vice President from Binay to Leni Robredo. So, ngayon naman, papasok tayo sa Marcos administration, iba naman ngayon, mas lalo ngayon, nakita mo naman yung presyohan ngayon. So, talagang aabot yan ng 2 billion. Hindi kakasya yung sabi niya kasi nung kay Leni, 900 million, 700 million, iba na ngayon. As you can see, pwede bang i-budget mo 200 million kay Leni? Yung 200 million ni Binay, i-budget mo din kay Binay? Di ba hindi? Ayan dumagdag nga, naging 900 million nga. Saan nakukuha nyo yung point dito, no? Kasi yun yung naging reference nitong si Senator Risa Hontiveros na kung ginagamit niya talaga yung utak niya o kaya kung talagang pumasa ba ito sa sa kanyang sa math, no, sa subject na math. Tingnan nyo, bumaba nga nung 2024 ni VP 1.8 lang eh. Pero itong 2025, ang propose ni VP is 2 billion ulit, 2 point something na billion. Kasi syempre, iba na yung panahon ngayon. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi, ang budget dapat ni Sara Duterte ngayon parang yung budget ni Leni Robredo. Kung ganun ang pagbabasin natin, dapat pala naging budget ni Leni Robredo, dapat yung naging budget din ni Binay nung siya ay Vice President. So talagang siya, selective siya. Ang reference niya si Leni. Pero hindi niya iniisip na iba yung inflation that time, iba yung inflation ngayon. Kaya nga nakita ninyo yung 10 million lang na libro na ito, 10 million for publication, ini-issue na. Kasi, bakit? Kasi Duterte. Pero kung hindi Duterte yan, hindi nila ini-issue yan. Walang problema sa kanila yan. Mga unprogrammed budget na kung saan napunta yung mga yan, yung flood control na na yan, wala. Kunwari, nag-Senate hearing sila pero wala din nangyari. O bakit? Hindi nila question yung yung nangyari doon sa loto na yan na 400 plus na nanalo na hindi naman na ipakita yung transparency kung sino-sino yung mga nanalo. Tapos yung yung na-issue doon kay Mel Robles. So bakit 'di ba? You name it, there you go, andyan na lahat pero hindi nila question. Pero dahil Duterte itong tao na ito, 10 million kinwestiyon nila, 20 million ng SONA hindi nila kinwestiyon. So dito mo makikita talaga na meron talaga silang operation dito na talagang papersonalin
at talagang inu-neutralize nila ang mga Duterte. So yun